Sa edad na 65, marami na akong naranasan sa buhay. Mga tagumpay, kabiguan, at hindi mabilang na pagsubok na aking nalampasan. Isa na marahil sa pinakatumatak sa aking puso ay ang naging papel ko bilang lola. 10 taon na akong nag-alaga at nag-aruga sa aking mga apo. Mula sa kanilang unang iyak, unang hakbang, hanggang sa bawat maliit na tagumpay na kanilang nakamit. Mula Lunes hanggang Linggo, ako ang katuwang ng aking anak at manugang sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Ako ang gumigising ng maaga upang maghanda ng almusal, naghahatid at nagsusundo sa eskwela, at gumagawa ng lahat para madama ng mga bata ang pagmamahal at pag-aaruga sa loob ng aming tahanan. Maraming nagsasabi na swerte raw ang anak ko dahil may isang tulad kong ina na handang tumulong sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Nakakagaan daw ng buhay, nakakatipid pa sila sa gastusin. Ngunit sa kabila ng lahat, minsan ay nadarama ko rin ang pagod at pangungulila. Hindi ko na halos maasikaso ang sarili ko at ang mga simpleng kasiyahan tulad ng paglalakad sa parke, pagbisita sa mga kaibigan, o pagpunta sa paborito kong palengke ay tila napalitan na ng mga responsibilidad bilang lola. Hanggang isang araw, isang balita ang bumungad sa akin. Nagplano pala ang anak ko at ang kanyang pamilya ng isang bakasyon sa ibang bayan. Matagal na nilang pinaghandaan ito, pinag-ipunan at inasam-asam. Lahat sila ay abala sa paghahanda, bumibili ng bagong damit, nag-iimpake ng mga gamit at masayang nag-uusap tungkol sa mga pupuntahan nila. Napansin ko ang kasiyahan sa mga mata ng mga apo ko at umaasa akong kasama ako sa kanilang plano, lalo't ako naman ang palaging kasama ng mga bata. Isang gabi, nagtanong ako sa anak ko, "Anak, kailan ba ang alis natin? Ano ang mga kailangan kong ihanda?" Ngunit sa halip na kasagutan, isang malamig na sagot ang natanggap ko. "Ma, kami lang muna ang aalis. Gusto naming magbonding bilang pamilya. Ikaw na muna ang bahala dito sa bahay." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Pagkagulat, sakit, o pagkadismaya. 10 taon akong nag-alaga, nagbigay ng oras, ng lakas, ng pagmamahal. Ngunit tila ba sa isang iglap, ako'y naiwan sa isang tabi, parang hindi mahalaga. Pinilit kong intindihin. Baka nga naman gusto lang ng anak ko at ng pamilya niya na magkaroon ng panahon para sa kanilang sarili. Ngunit sa kaibuturan ng puso ko, ramdam ko ang bigat at sakit ng pagkakalimot. Habang papalapit ang araw ng kanilang pag-alis, pilit kong itinago ang lungkot ko. Naghanda ako ng pagkain, inayos ko ang mga damit nila, at sinigurong ayos ang lahat bago sila umalis. Sa araw ng kanilang pag-alis, ni hindi man lang ako niyakap o tinanong kung gusto ko bang sumama o kung kaya ko bang mag-isa. Nakita ko lamang silang masayang sumakay sa sasakyan, nagbibiruan at nagtatawanan habang ako ay naiwan sa pintuan, nakatanaw at pilit na pinipigil ang mga luhang gustong pumatak. Pagkatapos nilang umalis na puno ng katahimikan ang bahay, wala akong kasama, wala akong kausap, at ang dating abalang tahanan ay tila naging malamig at walang buhay. Maraming gabi akong nagmuni-muni, inisip kung saan ako nagkulang bilang ina at lola. Naisip ko, baka nasanay na silang andyan lang ako palagi, kaya hindi na nila pinahahalagahan ang presensya ko. O baka naman iniisip nilang tungkulin ko na lang talaga ang mag-alaga, mag-asikaso, at hindi na ako bahagi ng kanilang masayang alaala. Dito ko naisip gumawa ng isang desisyon.
Isang desisyong magbabago hindi lang sa buhay ko, kundi pati na rin sa pananaw ng anak ko at ng kanyang pamilya. Sa unang pagkakataon, pinili kong unahin ang aking sarili. Hindi dahil sa gusto kong gumanti, kundi dahil napagtanto ko na hindi ko dapat kalimutan ang halaga ko bilang ina, bilang lola, at bilang tao. Habang wala sila, inipon ko ang mga natitirang ipon ko. Tinawagan ko ang ilang matagal ko ng kaibigan at inanyayahan ko silang magbakasyon kami sa isang lugar na matagal ko nang gustong puntahan. Nag-book kami ng ilang araw sa isang maliit na resort sa tabi ng dagat. May sariwang hangin, tahimik, at malayo sa gulo ng lungsod. Doon, naranasan ko ulit ang maging malaya. Naglakad sa dalampasigan, nagkwentuhan ng walang humpay, tumawa, at muling naramdaman ang saya ng simpleng pamumuhay. Itinodo ko ang kasiyahan. Kumain kami ng mga pagkaing matagal ko nang hindi natitikman, nagpamasahe, nag-swimming, at nag-picture-picture. Parang bumalik ako sa aking kabataan. Walang iniintinding responsibilidad, walang inaalalang mga gawain sa bahay. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong naramdaman ang pagbalik ng sigla ko. Naalala ko ang mga pangarap ko noon, ang mga hilig ko, at ang halaga ng sarili kong kaligayahan. Pagbalik ko sa bahay, laking gulat ng anak ko at ng kanyang pamilya. Sa halip na ako ang sumalubong sa kanila, sila ang naghintay sa akin. Hindi nila alam na umalis ako. At nang malaman nilang nagbakasyon ako, nagtaka sila at tila na guilty. Ma, bakit hindi mo sinabi na aalis ka? Paano kung may nangyari sa'yo? Tanong ng anak ko. Ngumiti lang ako at mahinahong sumagot. Matagal ko na ring hindi nararanasan ang magpahinga at mag-enjoy para sa sarili ko. Akala ko kasi okay lang naman na minsan ako naman ang maglaan ng oras para sa sarili ko. Tahimik silang lahat. Alam ko naramdaman nila ang kahulugan ng sinabi ko. Mula noon, nagbago ang ihip ng hangin sa aming tahanan. Hindi na sila basta-basta umaalis nang hindi ako isinasama o kinukonsulta. Mas naging maalaga at mapagpahalaga sila sa akin. Madalas na akong tanungin kung ano ang gusto kong gawin, saan ko gustong pumunta, o kung may kailangan ba ako. Natutunan nilang hindi ako palaging naroon para umalalay lang. Ako rin ay may sariling pangangailangan, damdamin at hangarin. Ang desisyong iyon ang naging daan para muling kilalanin at pahalagahan ng anak ko ang aking papel sa kanilang buhay. Hindi sapat na ako'y pasalamatan lang sa tuwing may kailangan sila. Kailangan ding maramdaman ko na ako ay bahagi ng kanilang pamilya, hindi lang bilang tagapag-alaga, kundi bilang ina at lola na may sariling halaga at pangarap. Mula sa aking karanasan, napagtanto ko na napakahalaga ng balanse sa loob ng pamilya. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa dami ng gawaing bahay o sa bilang ng taon ng pag-aalaga, kundi sa pagpapahalaga, pag-unawa, at pagbibigay ng oras sa isa't isa. Mahalaga rin ang pagbibigay ng espasyo at kalayaan sa mga matatanda sa pamilya upang maipagpatuloy nila ang kanilang mga hilig at pangarap. Para sa mga tulad kong lola at lolo na walang sawang umaalalay sa anak at apo, huwag nating kalimutan ang ating sariling kaligayahan. Hindi masama ang magpahinga, lumayo sandali, at maglaan ng panahon para sa sarili. Sa ganitong paraan, mas lalo tayong magiging handa at masaya sa pagbibigay ng pagmamahal at pag-aaruga sa ating pamilya. At para sa mga anak at apo, alalahanin ninyo, ang mga magulang ninyo ay hindi habang buhay na nariyan upang mag-alaga at magbigay. Sila rin ay nangangailangan ng inyong pagmamalasakit, appreciation, at pagkilala sa kanilang sakripisyo.
Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang basta pagtanggap ng tulong, kundi pagbabalik ng pagmamalasakit at pagtiyak na nararamdaman nilang sila ay mahalaga at bahagi ng inyong mga plano at kasiyahan. Minsan, kailangan lang ng isang matapang na hakbang upang gisingin ang puso ng mga nawawalan ng pagtingin sa halaga ng isang tao. Sa aking ginawang desisyon, hindi ko lang nahanap muli ang sarili ko. Naitama ko rin ang pananaw ng aking pamilya. Ngayon, mas buo na ang aming samahan, mas bukas ang aming komunikasyon, at mas malalim ang aming pag-unawa sa isa't isa. Hindi naging madali ang lahat, at may mga oras pa ring bumabalik ang sakit ng nakaraan, ngunit natutunan kong patawarin ang anak ko at ang aking sarili. Natutunan ko ring mahalin ang sarili ko at igalang ang aking pangangailangan bilang tao. Sa huli, ang buhay ay isang mahabang paglalakbay ng pagbibigay, pagtanggap, at pagmamahal sa sarili, sa pamilya, at sa kapwa. Kaya, sa lahat ng mga lola at lolo na nakakaramdam ng pagod o pangungulila, huwag kayong matakot na unahin naman ang inyong sarili paminsan-minsan. Sa ganitong paraan, mas mapapadama ninyo ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, ang pagmamahal na hindi nauubos, kundi lalo pang yumayabong dahil natututo tayong pahalagahan ang sarili natin. At para sa mga anak, huwag ninyong hayaang magsisi pa kayo sa huli. Iparamdam ninyo ang inyong pagmamahal at pasasalamat habang nandyan pa ang mga magulang ninyo. Ang bawat araw ay pagkakataon upang bumuo ng mas maganda at mas matibay na samahan sa loob ng pamilya. Ang bawat luhang pumatak, ang bawat sakit na naramdaman ay naging daan upang matutunan ko ang halaga ng sarili ko at ang tamang pagtrato sa bawat miyembro ng pamilya. Sa huli, ang pagmamahal ay hindi lang basta pagbibigay. Ito rin ay pagtanggap, pag-unawa at paggalang, hindi lamang sa iba kundi lalo na sa sarili. Sa pagsasara ng kabanatang ito ng aking buhay, natutunan ko na ang pagiging magulang at lola ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng lahat sa iba, kundi pagbibigay rin ng pagmamahal at pagpapahalaga sa sarili. Dahil kapag natutunan mong mahalin at pahalagahan ang sarili mo, mas magiging buo kang magulang, mas magiging masayang lola, at mas magiging inspirasyon sa iyong pamilya. At sa aking anak, naway magsilbing aral ito, na ang tunay na pamilya ay nagmamahalan, nagtutulungan, at higit sa lahat, nagpapahalaga sa bawat isa, anuman ang edad, anuman ang papel sa bahay. At kung sakaling dumating muli ang pagkakataon na magplano sila ng bakasyon, alam kong hindi na nila ako muling iiwan. Ngunit higit pa roon, alam ko na may kakayahan na akong magdesisyon para sa sarili ko at hindi na ako natatakot na magpakatotoo sa aking nararamdaman at pangangailangan. Sa ganitong paraan, natutunan kong tunay na pahalagahan ang aking sarili at dito ko naranasan ang tunay na kalayaan at kaligayahan.